Sablay yun ah.
Now we're going to make another variety of bread. So, ito naman yung meron siyang taco fillings inside. Bali, ganito lang guys ginagawa ko normally kapag meron ako mahabang day off. Try to bake my own bread na ginagamit ko rin naman na pambaon everyday. So, and then the morning I also eat bread. Comes with hot coffee. Dahil ganyan po lagi yung routine ko rito guys. Pasensya na po kayo guys kasi sa ginagamit kong pang roll wala po kasi akong rolling pin dito so nag-provide na lang po tayo ng improvised na rolling pin. Actually hindi siya rolling pin, it's a rolling bottle. Disclaimers lang guys, hindi po ako professional baker or even a pastry chef. Nag-aral lang po ako ng bread and pastry making, but I'm not a professional chef, pastry chef, and also a professional baker. So what we about do is just fold it and fold, try to
sealed it with same yan guys. Yan na yung finished product natin. Then we're going to make our traditional Spanish bread. So we're going to seal it and roll it. So pinagkaiba lang nito guys dun sa isa, yung hotdog roll, may laman siyang hotdog at saka of course yung feeling niya is yung fillings nito is yung pang Spanish bread. So same pa rin siya ng itsura. Then kailangan pala natin siyang i-roll sa breadcrumbs. Same procedure. Tanggalin ng gas. Meron siya sa loob. And then start it to roll.
Habain lang natin siya guys, na parang pointed para pag ni-roll na natin siya, makikita natin yung ano niya. O nga pala guys, yung ginawa kong fillings ng Spanish bread, ang composition niya po pala is meron siyang sugar, meron siyang butter, melted butter. I-melt mo lang yung sugar sa may melted butter, and then lalagyan mo lang siya ng ng breadcrumbs, which is yung ginagamit natin sa kung ano. Ito po guys yun, kung ano po yung ginagamit natin na pinaka pang coating niya ng Spanish bread, siya rin yung ginagamit natin na doon sa palaman na yung fillings ng Spanish. Yan, sealed. Make sure na naka-sealed siya yung sa end, kasi yung tendency dito guys, kapag niluto natin, dyan lalabas yung filling sometimes, kasi nga since yung filling ng Spanish natin is made from butter and sugar, so kapag nag-melt po yun, so ang mangyayari, lalabas talaga siya sa bread. Sinasabi ko lang yun guys, kasi nga based on my experience, kasi ilang beses ko na rin siyang ginagawa, so sinishare ko lang po sa inyo kung ano yung experience ko, so that kapag kayo naman po yung gagawa, may i-apply nyo. Actually guys, yung dough na ginamit natin, ang proper measurement na ginamit ko dito sa dough is 4 cups of flour, 2 cups of milk, 1/3 cup of butter, melted butter, and then 2 tablespoons of white sugar, 1/8 teaspoon of salt, and 8 grams of active yeast, tsaka 1 piece of egg. Yun lang naman po guys. So as you see, medyo nagkakaroon siya ng skin. So ito yung skin natin na sinasabi ko. So ang gawin na lang natin guys is, yun po yung ipapasok natin, ifo-fold natin siya paloob. Kasi kapag hindi natin siya i-fold sa loob, magkakaroon siya ng skin outside. So hindi magiging maganda yung texture niya. Kaya yung pag may nakita kayong ganyan, yung skin, yung mga nag-dry out, yun ang gawin natin, yun na lang i-fold nyo paloob para maging maganda yung itsura ng tinapay nyo. So since yan, papahabain lang din natin yan. So ganyan, form natin yan, tapos stretch out lang natin din to na may edges siya sa dulo. Yan. Then fillings ulit. So itong fillings na natira itong fillings na ginagamit natin right now is natira yan from the other day na gumawa ko ng tinapay. So yun din yung ginagamit ko na pambaon-baon, kasi dito kasi honestly isang beses lang akong kumakain ng rice kapag may pasok. So yun yung gabi, pero sa morning and then sa break time do sa work, puro bread lang nagamit ko. Kasi dun sa amin kasi
Sa store namin, meron siyang free coffee and any kinds of drinks. Meron siyang juices, soft drinks, chocolate drinks, tea. Kaya para nakakalibre. So ang kailangan mo lang yung baon mo lang. Normally naman kasi ang ginagawa ko lang naman guys is nagbabaon ako ng bread para kumbaga parang yun lang yung snacks ko, yun yung ginagamit ko kapag break time. Tapos pag uwi na lang sa bahay, doon na lang po ako bumabawi ng kanin. Pero kapag rest day or day off naman from work, nakakakain ako ng rice 2 times a day. Kaya kung mapapansin nyo, pag nakita nyo ako sobrang, hindi naman totally payat. Alam mo yung hindi lang talaga siya ganun ka bulky like what I have before, kasi nga dati kasi nag-workout ako tapos 3 beses kumain ng rice sa isang araw, kasi sa Pilipinas po yon. Pero dito 1 beses lang sa isang araw na kanin, okay naman siya so far. Hindi naman siya big deal. This time naman guys, gagawa naman tayo ng ensaymada inspired na bread. Pero meron siyang chocolate ganache. Pahabain lang siya natin ng sobrang haba so that pag ni-roll natin siya later, magiging maganda siya. Yan. Kapag ka nakuha na natin guys yung shape niya na parang shoe sole, nakita nyo parang suwelas ng sapatos, tapos check natin yung fail niya, window fail test. Yung ganyan, pag stretchy siya, so ibig sabihin maganda po siya, maganda yung dough niya. So nakita nyo naman guys, yung sinabi ko kanina na meron siyang mga crust or skin. So ipapasok na lang po natin siya paloob para maging maganda yung pinaka niya. Tutupi lang natin siya guys, fold lang din natin. Yan, ganyan lang. So medyo matrabaho lang siya guys, pero okay naman, kaya naman po. So yan na nga guys, roll lang natin ng ganyan.
Roll. Yan. Hanggat sa matakpan yung pinaka ano niya, yung dugtungan. So, clip lang natin tong dulo. Same thing with this. Parang gumawa lang din tayo ng alam mo yung yan. Tapos, ganyan natin. Tapos, pwede natin siyang pasok rito. Yan. Ganyan. Tapos, kabaliktad. Yan. Nakita nyo guys, para siyang, diba, ensaymada inspired po siya. Or pwede rin siya cinnamon roll. Diba? Bali guys, yung magiging part 2 nito, yun na yung papakita ko na sa inyo guys, yung paggawa ng chocolate ganache para dito sa ano natin, sa ensaymada inspired na bread.